Kung hihingi ka na rin sa Diyos, bakit hindi ka pa humingi ng malaki, ng marami, at ng imposible? Ano ba yung mga hinihingi mo sa Diyos? Kung mga posibleng bagay lang, wag mo nang ipagdasal sa Diyos. Kung magdadasal ka, tandaan niyo po ito. Yung dapat pinagdarasal mo, hindi maibibigay ng tao. Kung hihiling ka rin, dapat yung makakapagbigay sa iyo ang Diyos ng imposible. Naniniwala po ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Kung oo, na naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, di ba, magtitiwala ka na anuman ang hilingin mo sa Kanya, ipagkakaloob niya. Bakit merong pag-aalangan sa atin na humingi ng napakalaki, napakarami, at napaka-imposibleng bagay sa Diyos? Kasi ang tingin natin sa Diyos, tao. At sino ba ang tao? Ang tao limitado. Ang tao nauubusan. At maraming beses sa ating karanasan, hindi po ba, pag humingi tayo sa tao, pag nakiusap tayo sa tao, napapahiya tayo. Mapapahiya ka talaga sa tao pag humingi ka. Kasi tao siya, hindi naman siya Diyos. Kasi ang tao, limitado. Pero ang Diyos, hindi nauubusan. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng umaapaw na grasya. Ang Diyos natin ay isang napakalaking Diyos na nagpupuno. Ang Diyos natin ay hindi Diyos na mga sakto. Ang Diyos natin ay ang Diyos na sobra-sobra. Ano ang sabi sa Psalm 23? You prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows. Pinaghahanda tayo ng Diyos galing sa Kanyang pagmamahal. At pag binigyan ka ng Diyos, umaapaw. Naalala niyo po yung kwento tungkol sa pagpaparami ng mga pagkain, pagpaparami ng tinapay. Alam ng Diyos ang bilang ng mga tao. Pero nung pinarami niya yung tinapay, ilan yung sobra? 12 baskets. Pwede naman na sakto lang para walang masayang. Pero anong punto ng kwento, anong punto ng milagro? Pag nagbibigay ang Diyos sa iyo, ayaw niya na sakto ka lang na nabubusog. Pag nagbibigay ang Diyos sa iyo, gusto niya umaapaw. Gusto niya punong-puno ka. Yan ang Diyos na sinasamba. Pero bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Una, may pagdududa sa atin. Di po ba? Napakarami sa atin, humihiling, pero pagkatapos natin pinagdasal, anong sasabihin natin? Hindi naman Nasaan na ang tagal-tagal? Naiinip tayo. But believe, God is giving you an overflowing grace. Wait for it. Maghintay ka. No matter how long, it will come. Ang laki-laki kaya ng hinihingi mo. Gusto mo agad-agad? Kung malaki, kung marami, kung imposible, marunong ka sana maghintay. Darating at darating yan. Kasi siya ang nagsasabi, humingi ka at ibibigay sa iyo. Maghanap ka at makikita mo. Kumatok ka at pagbubuksan ka. Ano mang bagay ibibigay sa atin. Tapos hihingi ka ng mga maliliit na bagay. Sinasabi na nga sa iyo, kakalooban ka pag bibigyan ka. Bakit hindi ka pa humingi ng isang nakakamangha, nakakabigla, at higit sa iyong naiisip na grasya? Anong sabi ng Diyos din sa Salmo sa awit? Today I made you. Ask of me whatever, I will give you all the nations, I will give you all their possessions. Ginawa tayo ng Diyos, anak niya tayo. Tingnan niyo ang pangako ng Diyos sa atin. Lahat daw ng bansa, lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan. Bakit hindi ka humingi? Dahil ba minsan humingi ka na-disappoint ka, nabigo ka, kasi hindi niya binigay dun sa oras at panahon na hinihintay mo. Sinong sumuko? Ang Diyos? Ikaw. Kasi nagmamadali ka. Kasi gusto mo agad-agad. Nasaan ang pananampalataya mo sa Diyos? Marami sa mga panalangin natin may sakit. Many of our prayers are sick. Bakit may sakit? Kasi mga panalangin silang may duda sa Diyos. Kasi mga panalangin sila na napakaliit, very temporary, mga posibleng bagay.
Oo, hinihingi mo sa Diyos, Lord, sana makagraduate ako. Yun lang? Hanggang dun lang? Lord, sana makabayad kami ng utang. Yun lang? Ganun lang? Lord, sana gumaling ako sa sakit. Yun lang? Ganun lang? Bakit hindi mo hingin sa Diyos? Imbes sa sabihin mo, Lord, sana makabayad kami ng utang. Sabihin mo, Lord, gawin mo akong isang successful na negosyante na nakakatulong sa mga tao. Di ba? Imbes sa sabihin mo, pagalingin mo ako. Bakit hindi mo sabihin, Lord, extend mo ang buhay ko, dagdagan mo ang buhay ko, para naman, hindi ko lang matulungan ng mga pamilya ko, makakapag-serve pa ako sa simbahan, makakatulong pa ako sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko. Bakit imbes na sabihin mo, Lord, sana makagraduate ako. Panginoon, bigyan mo ako ng galing, katalinuhan. Paano ko mapapabuti hindi lang ang pamilya ko, pero pati ang bansa, pati ang komunidad, pati ang barangay ko. How can I make people's life better? Di po ba mas maganda yon? Ask for something big from the Lord. Pray for big things. Pray for miracles in your life. Hihingi ka na rin. Lubos-lubusin mo na. Dahil tandaan mo, ang kinakausap mo, ang nilalapitan mo, hindi lang kahit sino. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na nakapangyayari ng mga imposibleng bagay. If you don't believe that, kung hindi ka naniniwala, then you're just wasting your time praying. But if you believe, then ask for a miracle, a very big miracle today. Ask for something big despite your bad circumstance. Ask for something great despite of what other people are telling you. Ask for a miracle even if there are evil voices of the devil, of the demon saying otherwise. Ask for a miracle even if you feel bad inside. Kahit na nalulungkot ka, nadidepress ka, wala ka sa mood, hingin mo, malaking milagro sa Diyos. Maniwala ka, makapangyarihan ang Diyos at ipagkakaloob niya sa iyo. Malaki, marami at imposible.